lahi daw po yung nakabuntis. Tapos, hindi po siya pinanugutan. Opo, kasi hindi ko pa po siya nakikita. Simula po yung nasa kanila po ako eh. Kasi baby pa lang po ako, iniwan na po ako sa kanila. Baka daw magalit ang tatay kasi pulis. Oo. Kaya iniwan siya dito. Gusto niya rin na makilala ka talaga, yung pinakatunay niya na nanay, ganun, kahit na wala siyang kinikilalang tatay. Kung napapanood niyo po, gusto ko po kayong pakita. Habang ang kwento natin nung nakaraan ay tungkol sa isang ama na iniwan ng sariling pamilya. Ngayon, pinuntahan naman ng Team Daddy Frankie ang pangalawang na scoutan ni Sam Motovlog sa lalawigan ng GMA Cavite. Ito ay kwento naman ng isang anak na iniwan ng sariling ina. Alamin natin ang kwento ni Giselle na nangungulila sa pagmamahal ng isang ina. So ayan mga kababayan, magandang hapon pong muli sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan at lahat po tayo ay gabayan ng Panginoon, ipagkaloob ni God lahat ng mga ating pangarap ating minimiti at ilayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, ganon din sa ating mga minamahal sa buhay. Mga kababayan, sa araw na ito may lumalapit sa atin na si Ate Giselle para makilala ang kanyang nanay, ang kanyang magulang. Kaya naman kami nandito ngayon sa harapan ng kanilang bahay kasama ang nanay-nanayan niya na siyang nag-adapt sa kanya. Pero siyempre, ang kanyang nanay, kaya hinahanap din niya ang kanyang biological mother kasi yung nag-adapt sa kanya is na-paralyzed na po, stroke patient. So mga kababayan, samahan niyo po ako at aalamin natin ang kwento ng buhay nila. Let's go! So magandang umaga, Nay. Kumusta po kayo? Ano pangalan ni nanay? Daisy po. Po? Daisy. Daisy. Si ate? Giselle. 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 Ilang taong ka na? 21 po. 21. May asawa ka na? Meron po. Ilan na anak? 2 po. Nasaan yung asawa mo? Andiyan po siya. Salamat. Yung lumabas kanina? Opo. Okay. Tapos, siya nanay mo? Opo, siya lang po. Na mga kababayan, siya po ay inilapit sa akin ni Sam Motovlog na may kaunting kahilingan si Giselle kung bakit kami naparito. Yan mga kababayan. Kaya bago tayo magpatuloy mga kababayan, papasalamat muna ako kay Sam Motovlog na walang sawang naghahanap ng mga kababayan natin na pwedeng tulungan. At syempre, sa lahat po ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie, lalong-lalo na ang Team Rise Up. Ma'am Giselle, nasabi ni Sam na ikaw ay ampon ni nanay. Apo. Nay, kumusta ka po? Ano nangyari sa'yo? Mabuti. Ano nangyari kay nanay? Ano po siya uminto po siya ng work kasi garments po siya. Mananahi po. Tapos, pagkainto niya po ng work, mga 1 buwan po ata, na ganyan na po siya, hindi na po siya makalakad. Opo. Yeah. So, ito, bahay niyo po ito? Opo, bahay po nila. Ilan ang anak ni nanay? Ako lang po yung inampun nila. Pero may anak pa si nanay? Wala na po. May asawa siya? Patay na po. Namatay. Hindi sila nagkaanak? Hindi po. Kaya ikaw ang inampun niya? Opo. Okay ka lang, Nay? Ilang taon na po si nanay? Mag-60 po. Po? Mag-60. Running 60. Opo. So ano na ang kinabubuhay nyo ngayon? Ayun nga po yung nagtitinta po ako sa biyanan ko. Sa biyanan. Opo. Yung nakita Opo. natin doon. Opo. Kumbaga gumaganon, ganun lang din po ako. Yun lang yung Opo, para pagkabuhayan ninyo. pagkain po namin araw-araw. Magkano kinikita mo doon? 200 po minsan, 100. Tapos sa asawa ko po minsan pag suminsweldo, ayun Ano? din po yung pinanggagastos niya. Okay, good. Buti naman may trabaho asawa mo. Ano trabaho niya? Construction lang po, sir. Saan ang mga anak mo? Ayun po yung isa. Yung isa po nandun po sa lola. Huwag mo nilalang lang yung construction, no? Opo. Ano naman ang hanap buhay natin?
Basta marangal, pinagpaguran natin, maliit o malaki, pare-parehas lang yan, no? Dahil sinong uutusan natin, sinong gagawa ng mga bahay-bahay natin kung walang Construction. manggagawa, Opo. di ba? Ginawa talaga ni God na hindi pantay-pantay ang lahat. Talagang ginawa ni God na may uutusan, may nag-uutos. Opo. Pero pagdating ng tamang panahon, pare-parehas lang kung saan tayo babalik, no? Opo. Kaya ano tanong ng kabuhayan natin, pasalamatan natin, be thankful tayo sa Panginoon. Ang mahalaga, malakas tayo. Opo. Ayan, so pinaka-problem dito mga kababayan, na kung bakit inilapit, isa yon. Siyempre, alam nyo naman po, mahirap ang buhay. Pero ang kahilingan daw ni Ate Giselle is makita yung totoo mong magulang. Opo. Pwede bang ikwento mo sa akin mula't simula kung alam mo naman na kung paano at ano nangyari, bakit napunta ka kay nanay? Ano po kasi noon, may inano po yung nag-alaga sa akin. Nirekomenda po sila na, wala nga po silang anak. Ako nga po yung kasi yung nanay ko daw po tunay, nagtatrabaho lang sa bar. Nagtatrabaho sa Opo, bar. tapos nabuntis po siya. May lahi daw po yung nakabuntis. Tapos, hindi po siya pinanugutan. Tapos, naghanap po yung nanay ko kasi gusto nga daw po umuwi sa lolo ko. Na, naipampun po. Tapos, Yun po, sa kanila po napunta. so gusto mo makita ngayon yung nanay mo? Opo, kasi hindi ko pa po siya nakikita. Simula po yung nasa kanila po ako kasi baby pa lang po ako, iniwan na po ako sa kanila. Kumbaga yung kasulatan na lang po nila sa attorney yung pinangahawakan ko. And Bakit gusto mong makita yung nanay mo? para makita ko lang po siya kung ano po itsura niya. Kasi hindi ko po siya kilala sa sa pangalan. Kasi ang nasa lang po pinanghahawakan ko yung affidavit po na pagkakampon sa akin. Sheila Monte, alam po yung pangalan na. At least alam mo yung pangalan Apo. ng nanay. Pero sila po, nakita daw po nila yun kasi dito po siya hanggang sa nanganak. Tumira pa po yung mama mo sa kanila. Opo, hanggang Tapos sa nung nanganak. nanganak na, iniwan ka na. Opo. Sila po yung nag-alaga sa nanay ko. Sa tingin mo, ilang taon na yung Sheila, ang pangalan ulit? Sheila po. Sheila Montoya? Monteya. Montea. Ilang taon na kaya siya ngayon? Hindi ko po kasi hindi ko pa po siya nakikita talaga. Nay, sa palagay mo, ilang taon na si Nanay Sheila? More or less? Alam mo. Hindi mo na alam. Gaano siya katagal tumira sa iyo? Buntis siya, di ba? Tapos nung nanganak, saka umalis na. Taga saan po siya? Hindi ko alam mo. Hindi nyo alam. Paano natin, paano natin siya mahanap, no? Ilang taon ka na ulit ngayon? 21. So, 21 years na hindi na nakita. Opo, hindi ko po po. Wala ka bang idea, ma'am, kung anong bayan siya? Hindi ko alam po. Wala ka talagang idea. Yung yaya na nagbigay, Wala po kasi dyan. Nasa biyahe po kasi. Pero si yaya, kakilala niya yung mama mo. Opo, kilala. Baka kamag-anak niya yun. Hindi po. Siya po kasi nagpakilala sa kanila na kuhanin po ako. So, doon tayo makakakuha ng info. Opo. Wala po kasi siya dyan. Sayang. So, doon, magtanong ka doon kung saan bayan siya. So, ganito na lang, ma'am, no? Ma'am Giselle, manawagan ka sa nanay mo para magkakilala kayo. At tapos manawagan ka rin sa mga kababayan natin na mga kapanood nito na i-share nila yung video. Banggitin mo lang yung pangalan ng nanay mo para I'm sure malakas ang impluwensya ng social media. Sigurado mapapanood niya to. Kung talagang willing din siya at alam niya kung kanino niya iniwan, ikaw, marirecognize at marirecognize niya. Kahit sino pa naman ang magulang kasi, lahat gagawin para sa anak. So, hindi man natin alam kung ang kanyang reason noon, ang kanyang dahilan. Dahil nga sabi mo, hindi pinanagutan ng nakabuntis. So,
respect muna natin. Okay. Respect din natin ang kanyang ginawa. Huwag tayong mag-judge kasi hindi pa natin alam. Lahat kasi may dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao yung ganito. Although naintindihan din kita, alam ko yung pakiramdam ng isang anak na gustong makita ang kanyang magulang. So sige, manawagan ka. Sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. Ma, Andito po ako ngayon. Kila Mama Giselle. Kung napapanood niyo po, gusto ko po kayong pakita. Kahit makita lang po kayo. Sana mapanood niyo po itong vlog na to. Sige lang, naiintindihan kita. Ano yung pangalan niya ulit? Sheila Mutaya po. Sheila Montea. Huwag kang mawala ng pag-asa, ipag-pray mo. Si nanay naman, Nay, kaya mo ba magsalita para kay Nanay Sheila Montea? Wala mo. Po? Hindi ko alam. Hindi. Anong sasabihin mo kay Nanay Sheila? Manawagan ka rin sa kanya. Mapakita na siya. Sana magpakit. Gumawa na ba na kayo, may mga nagawa na ba kayong mga paraan para manawagan sa kanya? Wala pa, or ngayon lang? Po, ngayon pa lang po eh. Kasi sa social media po, hindi ko rin siya nakikita eh. Kasi pinapasearch ko nga po ng nag-alaga sa akin. Oo. Eh, di rin po namin siya makita. Baka yung Sheila Montea is panga kasi sabi mo, trabaho sa bar. Oh. Baka nickname lang yun. O yun talaga yung ginamit niya sa affidavit. Ayun po talaga. Real name niya yun. Opo. Okay. Sa ipag-pray mo lang, makiusap ka sa mga followers natin, i-share nila yung videos. Sigurado ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakishare po ng video na to. Para matulungan po ako. Para makita lang po yung nanay ko. Paano yun, Nay? Paano pag nakita siya ng nanay niya, tapos pag kinuha ka niya, iwanan mo si nanay? Hindi po. Hindi. Salamat, no? Siya talaga nagpalaki sa'yo. Opo. Tapos walang anak si nanay. Sila po dalawa ng papa ko. Yun namatay po. Ayun, namatay. Huwag na huwag mong iwanan si nanay, ha? Opo. Ilang taon na si nanay pala? Oo nga pala, running 60. So dito ka lang, Nay. Umiiyak din si nanay. Pero gustong-gusto mo rin, Nay, na makita yung nanay niya. Hindi ka natatakot? Baka iwanan ka? Hindi po. Masaya ka para sa kanya. Salamat. Yun, mga kababayan, si nanay po hindi makapagsalita maayos dahil sa stroke patient po siya. So, basta ganun lang, Sheila, no? Huwag tayo mawalan ng pag-asa, laban lang. Gaya ng aking sinabi, lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Pero, hindi habang buhay ganito tayo. Kaano-ano nyo naman si Yaya? Ayun po yung nagtatrabaho po kasi sila. Ayun po yung nagsisilbing nanay ko rin po ang pangalawa. Kasi po, ano nga po ng ano. Tapos ito, nakikikabit lang kayo ng ilaw? Opo, tsaka nakikisahod lang po. Nakikisahod na? Tubig din po sa kanila. Naputulan po kasi kami. Oh. Hirap ng buhay, no? Pero, okay pa rin. Kasi may bahay kayo. Opo. Yung iba namin mga napupuntahan, talaga walang bahay. Opo, pero ano po itong bahay na to? Nakasangla po din. Kasi yung once na nagkasakit nga rin po siya nun, pinanggamot po namin yung pinagsalaan eh.
Kaya, Ay, hello. Magandang hapon po. Tuloy po kayo. Nay, kaya nilapit sa akin ang problemang ito, panawagan ni Sheila na gusto niya makita ang kanyang biological mother. Taga saan po yung nanay niya? Ay, alam ko po Mindanao eh. Taga Mindanao. Saan sa Mindanao? Hindi ko po alam yung address. Kasi namatay na yung yung asawa ni Kajis. Hindi ko talaga alam ang pinaka-address niya. Pero magkasama kayo sa trabaho before? Ano po, siya kasi yung nanay niya po nakatira doon sa Paliparan. Yung tinitirahan niya po kasama ng nanay ko ng nanay ng kaklase ng anak ko noon. Tapos naghanap siya ng buntis siya na mag-ampun daw sa anak. Sabi ko ito kasi walang anak. Gusto niya na umampun kaya dinala ko siya dito. Okay. Ay gusto naman niya. So palagay mo na ilang taon na yon ngayon? Siya kasi 19 siya nung kailan Nung ba binigay niya, ginawa niya? 19. Opo, buntis po So, siya. Ngayon, Buntis. 19 years 21 old. ka. So, Oo. nasa 40 pa lang siya ngayon. Opo. Malakas pa siya. Kasi po ayaw niya umuwi doon na buntis siya. Mhm. Kasi baka daw magalit ang tatay kasi pulis. Oo. Kaya iniwan siya dito. Nung nanganak siya, bumayag naman siya na ibigay dito. Tapos bumayag naman siya na pamasahian ng asawa nito ni Kajis So, nung para umuwi nanganak, ng Mindanao. binigyan na lang ng pamasahe. Opo, pinamasahian nila. Para So, mula makauwi. noon iniwan hanggang ngayon, hindi man lang na-contact Wala po, wala. Walang contact Wala talaga? po. Hindi niya nakita? Hindi niya kinumusta yung anak niya? Hindi po. Nay, alam ko makikilala ka pa niya. Opo, So, nakilala tulungan niya natin ako. si Ate Giselle. Kasi Pwede po bang magkasama- manawagan ka sa kanya para magkita sila mag-ina? Sige, Nay, okay po. Sige lang, Nay. Sheila, Kuha yan. Sheila, ako ang kasama mo dito dati sa kila Ate Jess mo at saka kay ka Daniel, si Ate Jo mo. Kasi gusto ni Giselle na makilala ka. Kahit na iniwan mo siya, kasi gusto niya rin na makilala ka talaga, yung pinakatunay niya na nanay, ganun, kahit na wala siyang kinikilalang tatay. Sana naman ka sa kanya. Paano ba? Wala naman siyang number. Yes, mag-reach out lang siya sa Opo. Daddy Frankie Official. Kami makikipag-communicate kahit nasaan siya. Sige, Nay. Kausapin mo. Bigay mo yung mga info dito para pag napanood niya, marirealize niya na ito pala yung anak. Kasi oo nga po, simula kasi nung umalis ka, wala talagang balita kami. Kasi maliit pa nang iwan si Giselle dito, wala talaga kaming balita sa'yo. At saka hindi ko alam ang pinaka-address mo. Sana naman ikaw, alam mo naman dito. Dapat ikaw na lang dito, kay Giselle, anak mo. Kasi maliit pa siya, iniwan mo na siya eh. Alam niya yung pangalan ng anak niya? Sinong gumawa ng pangalan ni Giselle? sila po. Sila Din na. po, kami po ang naiyak po kasi ako. Okay lang yun, Nay. Dahil ako po ang pinaka-witness nung gumawa lang po ng consent letter na katunayan po pinayagan ng abogado na ibigay ito si Giselle sa mag-asawa dahil wala po silang anak. Mm-mm. Pasok po siya sa ganun. Mm-mm. Kaya lang hindi talaga siya legally adopted. Mm-mm. Pero yung yung birth certificate niya, apelido ng ilang Nakasunod na mag-asawa sa po. kanila. Okay. Okay na yun, Nay. Opo. As long as nagkasundo ang magkabilang panig, wala na tayong doon. Kumbaga, ang hanapin natin dito is yung kahilingan ni Giselle na makilala yung kanyang nanay. Gusto ko rin naman po magilala sila eh. Opo. Kasi since naman talaga nung iniwan niya ng baby, ako nag-alaga niya sa kanya, baby pa. Kasi ito ang mag-asawa, nagkatrabaho. Mm-mm. Kasi ako ang mga anak ko malalaki na nag-aaral na. Doon yun sa bahay na iwan. Hapon, uwi na siya. Simula nung baby siya, wala pang 1 year old, hanggang grade 4 siya, alaga ko po siya, atid sundo ko. Hanggang ngayon po, ako pa rin ang nag-alalay sa kanila. Katulad po niyan, siyempre hirap sila eh. Wala silang, ang asawa niya, minsan may trabaho, minsan wala. Tapos namatay pa asawa nito. Ang baga na naputulan sila ng kuryente, tubig. Ay nung naputulan sila ng tubig, kuryente, hindi ko pa sila nakabitan noon, kandila-kandila sila. Nasunog po nga dyan yung urukan sa loob.
Tapos ito naman alimpungatan, biglang binuhusan ng isang tabo ng tubig. Eh di biglang umano yung apoy. Eh buti nga hindi pa kami natutulog sa oras na yun eh. Pagpasok ko, naisip ko, nataranta ako pero alam kong gagawin ko. Kumuha ako ng basahan at niluglog ko doon sa planggana at hindi na niya apoy kaya namatay. Eh, may mga pasok pa nga ako. Hanggang ngayon, yan, ginabitan ko sila tubig, kuryente. Ako nag-alalay sa kanila, si mama niya minsan. Walang pagkain, binibigyan ko yan. Merienda. Yun na lang, Nay. Manawagan ka na lang. Oo, Sheila, huling sana. pakiusap. Pakiusap naman, sana. Punta, ano naman, anin mo naman dito si Giselle, kontakin mo rin. At saka, gusto ka na talaga niya makita. Siyempre, lahat naman ng anak na iniwan, hindi makilala ang nanay, di ba? Pinapangarap naman talaga na mag-ilar ka. Since pa. Kaya lang wala kaming idea kung paano namin siya makontak. Anong lugar siya Wala ulit? po. Mindanao, Mindanao. po. Alam mo kung saan sa Mindanao? Hindi. Hindi po eh. Asan bang apelido dyan? Sel, di ba may... Muteya, Ha? Muteya. Muteya. Ano nga yun? Sheila Sheila M. Muteya. Oo. Po. Ayan. Sana. So, yan mga kababayan, no? Maglalambing po si Daddy Frankie regarding po sa panawagan ni Ate Giselle. At lalong-lalo na po kay Nanay Sheila Mutea na taga Mindanao. Hindi man namin alam ang complete address. At sa mga kababayan na makakapanood nito, pakishare po ang video ito. Makatulong lang po tayo para magkakilala silang mag-ina. Ayan. So, okay. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, ano? Ayan, habang may buhay, may pag-asa. Nay, okay ka na po? Sige, wait lang ha. Sige, may kaunting tulong ako kay nanay. Nay, kasi sabi mo, wala ka ng hanap buhay, wala kang ilaw na putulan. Tapos siya na lang tumutulong sa'yo. Wala ka bang kapatid, Nay? Meron po. Wala po eh. Hindi rin po kasi pag dinatawagan ko po yung kapatid nila, sabihin, ay wala mag-alaga dito niyan. Ganun-ganun po sinasabi nila lagi. Okay lang. Siyempre, hindi pwede niyang pabayaan kasi nanay niya. Opo. No? Siyempre, hirap din po sila sa pira. Kaya parang baga ako lang na nag-alalay din sa kanila. Mga kapitbahay. O sige, Nay, pagpasensyahan niyo itong may tutulong ko sa inyo, 5,000 po. Salamat po, Dad. At least nandito kayo tulong-tulong. Kaya na aking sinabi, ano man meron, pasalamatan natin. Ang importante, malusog, malakas, no? Opo. Ayan, so... Nay? Salamat po sa lahat. Walang anuman po. Ayan. Salamat sa ating mga followers. Yan lagi ang aking sinasabi. So ayan mga kababayan, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Kaya na aking sinabi, pakishare po ang itong videos na ito. Na sa ganoon, makarating sa nanay ni Ate Giselle at mas makatulong pa tayo. Once again, maraming salamat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Salamat po, Daddy Frankie. Sabi nila, ang ama daw ay haligi ng tahanan at ang ina naman ay ang ilaw ng tahanan. Parehas mahalaga. Mawalan man ang isa, ay wala nang silbi ang isa. Sa kalagayan ni Giselle na nangungulila sa pagmamahal ng isang ina, naway matulungan niyo po kami, mga kababayan, na hanapin ang kanyang nawawalang ina. Huwag po nating kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe sa ating official YouTube and Facebook page. Maraming salamat po.